Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nangangalaga sa ating mga minamahal na senior citizens. Isang malaking karangalan po na makasama kayo ngayon. Ngayong araw, isang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin, isang bagay na makakatulong para protektahan ang ating sarili laban sa kanser sa pamamagitan ng ating pagkain at mga paraan ng pagkain. Tandaan po natin, hindi lamang ang kung ano ang ating kinakain ang mahalaga, kundi pati na rin ang oras at paraan ng ating pagkain na maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa partikular ating aalamin ang epekto ng intermittent fasting, lalo na ang 30 na oras na fasting window at kung paano ito maaaring isabay sa ilang mga superfood para mapabuti ang ating kalusugan at posibleng mabawasan ang panganib ng kanser. Ang paraan ng fasting na ito ay nagsasangkot ng pagtatapos ng inyong huling kainan ng mas maaga sa gabi at hindi na muling kakain hanggang sa kalagitnaan ng umaga kinabukasan, na mahalagang nagfa-fasting sa loob ng 13 oras. Ipinapakita sa mga pananaliksik na ang ganitong paraan ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang ating metabolic health at mapababa ang panganib ng mga malalang sakit kabilang na ang kanser. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahabang pahinga sa ating digestive system, araw-araw ang ating katawan ay mas nakatuon sa pagkumpuni ng mga selula at pag-aalis ng mga lason na mga kritikal na proseso sa pag-iwas sa kanser at pangkalahatang kalusugan. Higit pa rito, kapag tinapos na natin ang ating fasting, ang pagpili ng mga pagkaing siksik sa nutrisyon at kilala sa kanilang mga katangiang lumalaban sa kanser ay mas makakapagpahusay pa ng mga benepisyong ito. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang sustansya, kundi puno rin ng mga antioxidant at compound na sumusuporta sa natural na sistema ng depensa ng ating katawan laban sa kanser. Manatili po kayong nakatutok habang isa-isa nating tatalakayin ang bawat superfood at tutuklasin kung paano ang mga simpleng pagbabago sa inyong diyeta at oras ng pagkain ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan. Sama-sama nating alamin kung paano gamitin ang kapangyarihan ng pagkain at fasting sa paglaban sa kanser na tinitiyak na ang bawat pagkain ay isang hakbang tungo sa isang mas malusog na buhay. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga-saan po kayo nanonood ngayon. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. Una, pag-usapan natin ang cruciferous vegetables. Simulan natin ang ating pagtuklas sa mga superfood sa mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower, repolyo at Brussels sprouts. Makikita natin kung bakit hindi lamang sila ordinaryong mga side dish. Ang mga gulay na ito ay isang powerhouse group pagdating sa mga benepisyong pangnutrisyon, pareho sa pag-iwas sa kanser at sa pagtulong sa pagsunog ng taba na ginagawa silang pambihirang kapanalig para sa inyong kalusugan. Ang mga cruciferous vegetables ay kilala sa kanilang mataas na antas ng glucosinolates, mga compound na may sulfur na kapag natunaw sa ating tiyan ay naglalabas ng mga biologically active byproducts tulad ng indoles at isothiocyanates
Ipinakita na ang mga compound na ito ay nakakatulong na kontrolin ang pamamaga at nag-a-activate ng mga enzyme na ginagawang hindi nakakapinsala ang mga mapanganib na sangkap. Ang sulforaphane na sagana, lalo na sa broccoli at Brussels sprouts, ay isang halimbawa nito. Ito ay hindi lamang isang mabisang antioxidant, kundi sumusuporta rin sa normal na paggana ng selula at naghihikayat sa sariling pagkasira ng mga may sakit na selula, kabilang ang mga maaaring mauwi sa kanser. Ang kakayahan ng mga gulay na ito na pigilan ang paglago ng mga selula ng kanser ay sumasaklaw sa iba't ibang uri kabilang ang kanser sa suso, prostate, baga at colorectal. Bukod sa kanilang kakayahang lumaban sa kanser, nag-aalok din ang mga cruciferous vegetables ng malaking benepisyo sa pagsunog ng taba. Natural na mababa ang mga ito sa calories ngunit mataas sa fiber na tumutulong na mapanatili ang pakiramdam ng kabusugan na sa huli ay nakakatulong sa pamamahala ng timbang. Ang kanilang mataas na fiber ay hindi lamang nagpapanatili sa inyong busog para maiwasan ang sobrang pagkain, kundi nagpapataas din ng inyong metabolic rate. Ito ay mahalaga para sa epektibong pagsunog ng taba dahil ang mas mataas na metabolic rate ay nangangahulugang mas maraming calories ang sinusunog ng inyong katawan sa buong araw kahit na kayo ay nagpapahinga. Ang pagsasama ng mga gulay na ito sa inyong dieta ay maaaring maging simple at masarap. Maaari silang i-steam upang mapanatili ang kanilang mga sustansya at lasa i-roast upang lumabas ang kanilang natural na tamis o kainin ng hilaw sa mga salad para sa isang malutong na texture. Ang pagsasama sa kanila sa inyong unang pagkain pagkatapos ng fasting ay maaaring mag-maximize ng kanilang mga benepisyo sa detoxification dahil ang kanilang siksik sa sustansya at fiber na komposisyon ay sumusuporta sa natural na proseso ng paglilinis ng katawan. Pangalawa, ang bawang. Mula sa malawak na benepisyo ng mga cruciferous vegetables, ibaling naman natin ang ating pansin sa bawang. Isang simpleng sangkap, ngunit napakalakas para sa anumang diet na nakatuon sa kalusugan. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa sa mga ulam. Ito ay puno ng mahahalagang benepisyo sa kalusugan, lalo na sa paglaban sa kanser at pagtulong sa pagbabawas ng taba na ginagawa itong isang kailangang superfood. Ang galing ng bawang sa pagpapanatili ng kalusugan ay higit sa lahat dahil sa allicin, isang compound na may sulfur na nagiging iba't ibang kapaki-pakinabang na compound na may malalim na epekto sa ating katawan. Kapag dinidikdik o tinadtad ninyo ang bawang, na-activate ninyo ang taglay nitong allicin na hindi lamang responsable sa matapang nitong amoy, kundi pati na rin sa mabisang biological activities nito. Ang allicin ay isang malakas na antioxidant na tumutulong na i-neutralize ang mga free radical, ang mga salbaheng molekula na maaaring makapinsala sa mga selula at magdulot ng mga sakit, kabilang na ang kanser. Ito ay partikular na epektibo sa pagpigil at pagpapabagal sa paglago ng mga selula ng kanser sa suso, prostate at colon. Bukod pa rito, ang mga benepisyo ng bawang ay hindi lamang sa kakayahan nitong lumaban sa kanser. Kilala rin ito sa papel nito sa metabolismo at pamamahala ng timbang. Nakakatulong din ito
sa regulasyon ng asukal sa dugo na mahalaga para sa pagbabawas ng pag-iipon ng taba. Sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahan ng inyong katawan na magsunog ng taba at pagtataguyod ng isang malusog na metabolismo, sinusuportahan ng bawang ang pagbaba ng timbang at tumutulong na mapanatili ang pinakamainam na kalusugan. Ang pagsasama ng bawang sa inyong diyeta ay madali at kapaki-pakinabang, lalo na pagkatapos ng fasting. Pinapahusay nito ang pagsipsip ng mga antioxidant at iba pang kapaki-pakinabang na compound na maaaring mag-maximize ng mga benepisyo sa kalusugan pagkatapos ng fasting. Maaari ninyo itong idagdag sa inyong mga pagkain sa iba't ibang paraan, ginayat sa mga sarsa inihaw kasama ng mga gulay o bilang bahagi ng isang marinade, hindi lamang para magbigay lasa, kundi para makuha rin ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Pangatlo, ang mga berries. Kasunod ng bawang sa ating serye, ating tuklasin ang mundo ng mga berries, blueberries, strawberries, at raspberries. Bawat isa ay isang kasiyahan, hindi lamang para sa panlasa, kundi isang biyaya rin para sa kalusugan. Ang maliliit na prutas na ito ay makapangyarihan pagdating sa kanilang nutrisyon. Puno ng mga bitamina, mineral at antioxidant na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malusog na katawan. Ang mga berries ay napakayaman sa mga antioxidant tulad ng vitamin C at anthocyanins na tumutulong na protektahan ang mga selula mula sa pinsala sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga free radical. Ang mataas na antioxidant content ng mga berries ay partikular na epektibo sa pagbabawas ng panganib ng kanser sa balat, pantog, baga at suso. Pinapahusay nila ang sariling mekanismo ng depensa ng katawan na tumutulong hindi lamang sa pag-iwas, kundi posibleng magpabagal din sa pag-unlad ng mga umiiral na selula ng kanser. Sa larangan naman ng pagsunog ng taba, ang mga berries ay isang kamangha-manghang karagdagan sa dieta. Mababa ang mga ito sa calories, ngunit mataas sa fiber, kaya mainam para sa pamamahala ng timbang. Bukod pa rito, ang mga natural na asukal na matatagpuan sa mga berries ay nagbibigay ng isang malusog na pinagkukunan ng enerhiya na nagbibigay daan sa inyo na mapanatili ang mas matatag na antas ng asukal sa dugo at maiiwasan ang mga biglaang pagtaas at pagbaba na maaaring humantong sa sobrang pagkain. Ang pagsasama ng mga berries sa inyong dieta ay simple at maaaring maging napaka-versatile. Maaari silang kainin ng sariwa bilang merienda, i-blend sa isang smoothie, ihalo sa salad, o gamitin bilang topping sa yogurt o oatmeal. Ang pagsasama ng mga berries sa mga pagkain pagkatapos ng fasting ay partikular na kapaki-pakinabang. Nagbibigay sila ng mabilis na masustansyang tulong ng walang bigat ng mga processed sugars na sumusuporta sa pagbabalik ng katawan sa pagkain gamit ang mga pagkaing siksik sa nutrisyon at mayaman sa antioxidant. Pang-apat, ang whole grains. Mula sa mga benepisyong mayaman sa antioxidant ng mga berries, ating tuklasin ang mundo ng mga whole grains tulad ng brown rice, oats, barley at whole wheat. Ang mga butil na ito ay hindi lamang pangunahing pagkain sa maraming dieta, kundi puno rin ng malalaking benepisyo sa kalusugan. Ang mga whole grains ay isang kritikal na bahagi ng isang malusog na dieta
dahil sa kanilang mataas na fiber content na mahalaga sa pagtataguyod ng kalusugan ng panunaw. Ang fiber na ito ay hindi lamang mabuti para mapanatili kayong regular. Mayroon din itong mahalagang papel sa paglilinis ng katawan mula sa mga potensyal na carcinogens. Ang dietary fiber sa whole grains ay tumutulong na kumapit at mag-alis ng mga lason mula sa katawan na maaaring mabawasan ang panganib ng colorectal cancer, isa sa pinakakaraniwang uri ng kanser sa mundo. Ang fiber content ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan na tumutulong na mabawasan ang kabuuang calorie intake sa pamamagitan ng pagpigil sa sobrang pagkain. Ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang malusog na timbang. Bukod dito, ang mga complex carbohydrates na matatagpuan sa whole grains ay dahan-dahang natutunaw ng katawan na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya nang walang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na nauugnay sa mga refined grains. Ang tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya na ito ay tumutulong sa pamamahala ng mga antas ng insulin na mahalaga para sa pag-iimbak ng taba at metabolismo. Simulan ang inyong araw sa isang mangkok ng oatmeal. Gamitin ang brown rice o barley bilang base para sa masaganang tanghalian at hapunan o pumili ng whole grain na tinapay para sa mga sandwich. Ang mga butil na ito ay hindi lamang nagdaragdag ng masaganang texture at lasa sa inyong mga pagkain, kundi nag-aambag din sa isang mas malusog na dieta. Panlima, ang green tea. Kasunod ng mga benepisyo ng whole grains, tuklasin natin ang isa pang pambihirang superfood, ang green tea. Kilala sa buong mundo hindi lamang sa mga katangian nitong nakakakalma, kundi pati na rin sa mga mabisang benepisyo nito sa kalusugan. Ang green tea ay isang pangunahing sangkap sa mga dieta na nakatuon sa mahabang buhay at pag-iwas sa sakit. Ang green tea ay puno ng malalakas na antioxidant na tinatawag na catechins, kung saan ang epigallocatechin gallate EGCG ang pinakapansin-pansin. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng green tea ay makakatulong na mabawasan ang panganib na magkaroon ng ilang uri ng kanser, kabilang ang kanser sa suso, prostate at colorectal. Ang mga antioxidant sa green tea ay hindi lamang pumipigil sa paglago ng mga selula ng kanser, kundi nagpapahusay din sa pagiging epektibo ng ilang mga enzyme sa pag-detoxify ng katawan mula sa mga carcinogens. Bilang karagdagan sa mga katangian nitong lumalaban sa kanser, ang green tea ay isang kampeon sa pagtataguyod ng pagbabawas ng taba. Ipinakita na pinapahusay nito ang metabolic rate at pinapataas ang fat oxidation, kaya naman ito ay madalas na isang mahalagang bahagi sa mga programa sa pamamahala ng timbang. Ang taglay nitong caffeine, bagamat mas mababa kaysa sa kape, ay gumaganang kasama ng mga catechins upang mapabuti ang mga proseso ng pagsunog ng taba. Ginagawa nitong isang mahusay na pagpipilian ng inumin ang green tea para sa mga naghahanap na mapanatili ang isang malusog na timbang at palakasin ang kanilang metabolismo. Ang pagsasama ng green tea sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring maging kasiyasya at kapaki-pakinabang. Maaari itong inumin sa buong araw simula sa isang mainit na tasa sa umaga upang gisingin
ang mga pandama at magpatuloy sa isang nakakapreskong iced version sa hapon upang mapanatili ang mga antas ng enerhiya ng walang mga calories na nauugnay sa mga matatamis na inumin. Para sa mga nagsasagawa ng intermittent fasting, ang green tea ay isang mainam na inumin sa panahon ng fasting windows dahil makakatulong itong pigilan ang gana sa pagkain habang nagbibigay ng metabolic boost nang hindi sinisira ang fasting. Pang-anim, ang mga kabute mushrooms. Mula sa nakakapresko at nakapagpapalusog na katangian ng green tea, ating tuklasin ang kamangha-manghang mundo ng mga kabute. Ang mga kabute ay natatangis sa kanilang komposisyon, naglalaman ng iba't ibang bioactive molecules na napatunayang nagpapalakas ng immune system at lumalaban sa paglago ng mga tumor. Ang mga halamang singaw na ito ay mayaman sa selenium, isang mineral na kilala sa mga katangian nitong antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga selula mula sa pinsala. Bukod dito, naglalaman ang mga kabute ng beta-glucans na mga hibla na sumusuporta sa paggana ng immune system at maaaring pigilan ang paglago ng mga selula ng kanser. Ang mga kabute ay mahusay para sa pamamahala ng timbang dahil sa kanilang mababang calorie at mataas na fiber content. Ang kombinasyong ito ay tumutulong na magtaguyod ng kabusugan, bawasan ang gana sa pagkain, at epektibong pamahalaan ang timbang ng katawan. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng ilang mga compound sa mga kabute ay maaaring makatulong na palakasin ang metabolismo na ginagawa silang isang mahalagang karagdagan sa isang dieta na naglalayong bawasan ang taba sa katawan. Ang pagsasama ng mga kabute sa inyong dieta ay maaaring kasing dali ng pagdaragdag sa kanila sa mga salad sopas at nilaga o kahit na gawin silang pangunahing sangkap sa mga pagkaing gawa sa halaman. Ang kanilang makalupang lasa ay nagpapayaman sa anumang pagkain, nagbibigay ng lalim at kasiyahan ng walang dagdag na calories. Para sa mga sumusunod sa intermittent fasting o mga partikular na plano sa pagdidieta, ang mga kabute ay nagsisilbing isang mahusay na pagpipilian ng pagkain sa panahon ng eating windows dahil sa kanilang siksik na nutrisyon at kakayahang suportahan ang tuloy-tuloy na antas ng enerhiya. Pampito, ang mga money nuts. Kasunod ng ating pagtuklas sa mga natatanging katangian ng mga kabute, ibaling natin ang ating pansin sa mga money almonds, walnuts at kasoy na hindi lamang masarap kundi puno rin ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang mga mani ay mahalaga sa isang dieta na naglalayong maiwasan ang mga malalang sakit at pamahalaan, ang timbang salamat sa kanilang siksik na nutritional profile. Ang mga mani ay isang kamangha-manghang mapagkukunan ng malusog na taba na mahalaga para sa paggana ng ating katawan. Ang mga taba na ito ay hindi basta-basta taba. Sila ay mga unsaturated fats na tumutulong na bawasan ang antas ng masamang kolesterol at itaas ang mabuting kolesterol na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Bukod dito, ang mga taba sa mani ay kasangkot sa produksyon ng hormone at sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins na ginagawang isang mahalagang bahagi ng isang balanseng dieta ang mga mani. Ngunit ang mga benepisyo ng mani ay higit pa sa kanilang taglay na taba.
Sila rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina at fiber na nag-aambag sa pakiramdam ng kabusugan at kasiyahan pagkatapos kumain. Bukod pa rito, naglalaman ang mga mani ng iba't ibang bitamina at mineral kabilang ang magnesium at vitamin E na may papel sa maraming proseso ng katawan, kabilang ang metabolismo at pagkumpuni ng selula. Ang pagsasama ng mga mani sa inyong dieta ay maaaring maging simple at masarap. Maaari silang kainin bilang merienda ng mag-isa, iwisik sa mga salad, o gamitin sa pagluluto upang magdagdag ng texture at lasa sa mga ulam. Para sa mga nagsasagawa ng intermittent fasting, ang mga mani ay isang mahusay na pagkain na isasama sa panahon ng eating periods dahil nagbibigay sila ng tuloy-tuloy na enerhiya at mahahalagang sustansya nang hindi nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo. Ang pagsasama ng mga mani sa mga pagkain ay hindi lamang nagpapahusay sa kalidad ng nutrisyon ng dieta, kundi nag-aambag din sa isang proteksyon na epekto laban sa maraming malalang sakit, kabilang ang type 2 diabetes at sakit sa puso. Konklusyon: sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa makapangyarihang hanay ng mga superfood na nagsusunog ng taba at sumusuporta sa paggaling ng katawan, malinaw na ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa ating pang-araw-araw na buhay ay maaaring baguhin ang ating kalusugan sa malalim na paraan. Mula sa cruciferous vegetables hanggang sa mga mani, bawat isa sa mga pagkaing ito ay nagdadala ng sarili nitong natatanging hanay ng mga sustansya at benepisyo na hindi lamang nakakatulong sa pagbabawas ng panganib ng kanser, kundi pati na rin sa pagpapahusay ng pangkalahatang sigla at pagtataguyod ng pamamahala ng timbang. Ang pagyakap sa isang dieta na mayaman sa iba't ibang pagkaing siksik sa sustansya tulad ng mga ating tinalakay ay nag-aalok ng higit pa sa mga benepisyo sa kalusugan. Inaanyayahan tayo nitong tamasahin ang ating mga pagkain sa mga paraan na nagpapalusog sa ating katawan at kaluluwa. Maging ito man ay ang mga katangiang lumalaban sa kanser ng bawang, ang lakas ng antioxidant ng mga berries, o ang metabolic boost mula sa green tea, bawat pagkain ay may papel na ginagampanan sa isang holistikong diskarte sa pagkain. Habang isinasama ninyo ang mga superfood na ito sa inyong plano sa pagkain, tandaan ang kahalagahan ng balanse at pagkakaiba-iba. Ang pagsasama-sama ng mga pagkaing ito sa isang malusog na pamumuhay na kinabibilangan ng regular na pisikal na aktibidad at sapat na hydration ay maaaring palakasin ang kanilang mga epekto na tumutulong sa inyo na makamit at mapanatili ang pinakamainam na kalusugan. Naway maging inspirasyon ang pagtuklas na ito sa mga superfood upang gumawa kayo ng mga pagpili araw-araw na hahantong sa isang mas malusog at mas maligayang buhay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa malalim na epekto ng pagkain sa ating katawan, binibigyan natin ng kapangyarihan ang ating sarili na gumawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman na sumusuporta sa ating mga layunin sa kalusugan. Isang mahalagang aral po na nais kong iwan sa inyo: ang bawat pagkaing ating isinusubo ay hindi lamang pampawi ng gutom. Ito po ay isang uri ng pag-aalaga at pagmamahal sa ating sarili. Sa bawat masustansyang pagpili, ipinapakita natin sa ating katawan na pinapahalagahan natin ito
at gusto nating manatili itong malakas at malusog sa mas mahabang panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating paglalakbay na ito. Habang patuloy ninyong tinutuklas ang malawak na mundo ng masusustansyang pagkain, patuloy po kayong tumuklas, mag-enjoy, at higit sa lahat, patuloy na unahin ang inyong kalusugan sa bawat kagat para sa isang mas malusog na ikaw isang pagkain sa isang pagkakataon. Kung may natutunan po kayo, ngayon mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag din po kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalamang pangkalusugan at ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay.